Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Mabuti pa noong mag-best friend lang sila. Iniimbita siya ni Lucas at isinasama sa mga exhibition games nito. Bakit ngayon ay hindi na? Iyon ang hindi maiwasang ipagmukmok ni Cathy nang umalis si Lucas at maiwan siya sa bahay. Hindi niya alam kung paano gugulin ang araw na iyon na supposed to be ay first day nila bilang mag-asawa. Ang mga magulang ni Lucas ang nakasabay niya sa pag-aagahan. Ngunit umalis din ng mga ito para magpunta sa farm. Isinasama siya ng mga ito, pero gusto niyang abutan siya ni Lucas sa bahay. Ngunit kinahapunan ay naidlip siya at pasado 6:00 ng magasing siya. Ganun na lang ang dismaya niya nang malamang wala pa rin si Lucas. Tinignan niya ang kanyang cellphone para i-check kung may text message ito o miss call. Mayroon nga siyang 2 text message. Ngunit hindi iyon galing kay Lucas, kundi kina Krishma at Isabella. Parehong kinukumusta ang mga ito ang buhay may asawa niya. Hihintayin sana niya si Lucas para sabay sila maghapunan, pero ipinatawag na siya ng kanyang mga in-laws para sumabay sa mga ito. May exhibition game pala si na Lucas sa Kantabangan. Bakit hindi ka sumama? Tanong ng mother-in-law niya sa kanya. Hindi naman ho ako sinama eh. Aba, kung may oras ka rin lang, ay dapat kasama ka niya. Mahirap na, Cathy. Alam mo naman kung gaano kapopular at kalapitin ng babae si Lucas. Baka yan ang maging ugat ng mga misunderstanding yung dalawa. Paalala ng daddy ni Lucas. Nakaramdam siya ng pagkaalarma. Batid niyang totoo ang sinasabi ng kanyang father-in-law. At mas may dahilan siyang matakot dahil alam niyang hindi sila katulad ng ibang mag-asawa na may pundasyon na pag-ibig ang kasala. They may love each other, but only as friend. At iyon ang problema. Gusto na niyang magalit. Dahil 8:00 na ay wala pa rin si Lucas. Ano pong gustong palabasin ng lalaking yun? Bakit hindi ba lang siya mag-text kung nasa na siya? Kanina pa ako text ng text, hindi ba lang siya nagre-reply? Naninibago siya. Dahil noon, walang araw na wala itong text message sa kanya. Kung minsan nga ay napupuno ng text message nito ang inbox ng kanyang cellphone. Pasado 9:00 na makarinig siya ng ugo ng sasakyan. Parang bata siyang napatakbo papunta sa bintana dahil alam niyang si Lucas na ang dumating. Sinalubong niya ito. Bakit ngayon ka lang? Agad niyang tanong dito. Hindi sa gusto niyang manita. Nais lamang niyang sabihin ditong na-miss niya ito. Naimbitahan kami sa Town Fiesta eh. Nagkatuwaan kami, kaya nalibang. Ayaw pa nga kaming pauwi na anak ni Mayor eh. Ay nito, habang umaakyat sa hagdan, nakasunod siya rito. Nahalata niya nakainom ito. Text ako ng text sa'yo. Bakit hindi ka nagre-reply? Tinatawagan pa nga kita eh, hindi mo rin sinasagot. Ay, may gali. Paano naman kita masasagot kung nasa gitna ako ng playing court? Anong gusto mong gawin ko? Sasabihin ko sa referee na time out muna ako dahil sasagutin ko ang cellphone ko? Medyo ikinagitla niya ang pag-asak nito sa kanya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtaasan siya nito ng boses. Tuloy-tuloy na itong pumasok sa silid. Kasunod pa rin siya. Ngunit pagkatapos ng ilakang pinto, ay matagal pa siyang sumandal sa dahon niyon. Bakit sarkastik ka? Nagtatanong naman ako ah. Masama ba yun? Yung klase kasi ng pagtatanong mo, para ba may obligasyon akong sagutin lahat ng text message mo at saka tawag mo? Kalmado lang ang pagsalita nito. Pero alam niyang nagsisimula na silang magkainisan. Dati naman ganun, di ba?
Kapag nagtatext tayo noon sa isa't isa, nagre-reply ka agad tayo. Hinubad nito ang suot na pares ng rubber shoes. Pagkatapos ay ang t-shirt bago pumasok sa banyo. Bago pa sila mag-away, ay lumabas na lamang siya ng silid na iyon. Nagtuloy siya sa dena at doon nanood ng TV para palampasin ang inis at galit. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng dena. Sumakop sa pre niyon ang profile ni Lucas. Hindi agad ito nagsalita habang hawak ang doorknob. Nakatingin lang ito sa kanya na para bang nakipagkasundo. Matulog na tayo. Anito sa malamlam na tinig. Gusto niyang marinig na mag-sorry ito. Kilala niya ito na madaling humingi ng pamanhin kapag may nagagawang mali. Pero bakit ngayon ay parang hirap na hirap itong gawin iyon? Ang sabi ko, matulog na tayo. Ulit nito. Pinindot na niya ang off button ng remote control ng TV. Saka siya tumayo. Nauna siya habang pabalik ng silid. Ngunit muling lumaylay ang kanyang mga balikat nang makitang nakaayos na ang higaan nito sa sahig. Good night, anito, at nahiga ng patalikod sa kanya. Kinabukasan ay sabay silang nagising. Nagkatinginan pa sila. May muta ka pa oh. Biro ni Lucas sa kanya. Ikaw naman, nagtayuan ang buhok mo. Ang pangit mo pala kapag bagong gising. Ganting biro niya. Saka sila nagkatawanan na. Sabay silang bumaba para mag-agahan dahil may klase sila ng hapong iyon. Mabuti po'y magbakasyon kayong dalawa sa LA sa darating na summer. Suhestyon ng mami ni Lucas. Nagkatinginan lamang silang dalawa. Ikaw Lucas, we expect you to be an ideal husband to Cathy. Graduating ka na this summer. Ikaw na ang bahala sa citrus farm at sa cement factory. Tsaka, bilsan nyo rin ang pagbibigay ng apo sa amin. Ang ate Daisy mo, 3 years ng kasal, kay Welsie wala pa rin baby hanggang ngayon. Excited na kami magkaapo. Yeah, agree ako dun. Segundo pa ng kanyang father-in-law. Nasamid si Lucas sa sinabi ng mami nito. Bakit ka nasamid Lucas? Tanong ng daddy nito. Wala dad. May nakaalala lang siguro sa akin. Nagbabase yan ng tingin. Alam kasi niyang nasamid si Lucas dahil gusto nitong matawa sa sinabi ng mga magulang nito. Paano nila mabibigyan ng apo ang mga ito kung hindi sila magkatabi sa kama? 12:30 ang unang klase ni Lucas, samantalang siya ay 1:30 pa. Pero sumabay na rin siya rito sa pagpasok. Gusto lang niya ito makasama at natakot siya sa babala ng dado nito tungkol sa mga babae nag-iilusyon dito. Wala nagsasalita sa kanila habang nagmamaneho ito. Nakabukas ang car stereo at sumasabay ito sa isang hit song ng grupong Blue. Nais niya magsalita dahil may gusto siyang sabihin dito. Pero hindi niya alam kung alin ang uunahin sa mga gusto niyang sabihin. Mag-mall tayo mamaya. Manood tayo ng sine. May bagong movie si Jackie Chan. Diba, pareho nating favorite yun. O kaya, lumabas tayo sa Maynila next weekend at manood tayo ng concert ng Backstreet Boys. Pagkatapos ba ng finals, tutuloy na tayo sa pag-cruise natin. Ngunit bago pa niya masabi ang alinman sa mga iyon, ay napansin niyang papasok na sa gate ng SMU ang kotseng sinasakyan nila. Pababa na siya nang tawagan siya nito. Cathy. Napatigil siya sa bahakbang. Cathy? Ang lutong-lutong na pagtawag nito sa kanya sa pangalang iyon. Samantalang noong hindi pa sila nakakasala, ay very sweet nitong sinasambit ang best friend na alam niyang nagsisilbing term of endearment nito para sa kanya. Kung sa bagay, hindi na sila basta mag-best friends ngayon. Huwag mo na akong hintayin sabi nito. Umuwi ka na lang mag-isa. Tutuloy ako sa farm Gusto kasi ni mami na ipaayos ang perimeter fence ng farm. Sige, sabi na lang niya. Kahit na mas gusto niyang sabihing nais niyang sumama rito.
Pinagtatakahan din niya ang sarili dahil ang mga bagay na dati ay madali niya nagagawa kay Lucas. Ngayon ay may pag-aalangan na siyang gawin ngayon. Nakasimangot siyang pumasok sa school building. Lumipas pa ang mahabang oras. Nagmamadaling umuwi si Cathy kinahapunan dahil gusto niya makita si Lucas. Inabutan na niya ito sa bahay. Pagkatapos silang maghapunan ay pareho na silang pumasok sa silid. Kapwa sila busy sa pagre-review. Nasa diban si Lucas, samantalang siya ay nakaupo sa kama. Manaka-naka niya itong sinusulyapan. Gustong gusto niya nakikita ang magandang mga kilay, matangos na ilong at gwapong mukha nito. Nang makaramdam siya ng call of nature, ay umakma siyang pupunta sa banyo. Eksakto namang papunta rin pala ito sa banyo. Nagkahiyaan pa sila. Sige na, una ka na, sabi nito. Hindi. Mauna ka na. Makapaghihintay naman ako eh. Mauna ka na sabi. Kasalanan ko pa kapag nagkasakit ka sa bato niyan. Nagpauna na nga siya. Paglabas niya ng banyo, bumalik siya sa kama. Nang si Lucas naman ang lumabas ng banyo, ay natipalok ito sa isang pares ng tsinelas niya. Napasubsob ito sa kama, sa mismong harap niya. At hindi sinasadyang napunta ang mukha nito sa dibdib niya. Bumilis ang tahip ng puso niya. Naging dagundong ang tunog na nilikha ng pagpintig niyon. Nanlamig din siya na halos pagkakahalik nito sa cleavage niya. Mabilis itong umunat. Sorry. Mahinang sambit nito. Saka bumalik sa diban. Nakaramdam siya ng panghihinayang dahil hindi itinuloy ni Lucas ang muntik ng paghalik sa kanya. Gayong hawak nito ang lahat ng karapatan para hawakan siya, halikan at angkinin. Mauulit pa kaya ang nangyari sa amin sa Anilaw? Bulong niya sa isip. Muli sila naging abala sa pagre-review. Ngunit hindi na niya naibalik ang concentration niya sa nire-review. Sa makalawa na ang pre-final exam nila. At kahit halos nakasubsob na ang mukha niya sa notes at librong hawak niya, ay mas nakapokus naman kay Lucas ang atensyon niya. Partikular na umaagaw sa pansin niya ang mahabang legs nitong nagbuwudbura ng pinong balahibo. Minsan dumantay sa kanya mga legs na iyon na may mangyari sa kanila sa Anilaw. May nagising na namang bahagi ng pagkababae niya. Was it the desire to feel the heat of his body against hers? Cathy, I think we have to talk. Sabi nito nang ibaba ang hawak na textbook. Tungkol saan? Medyo kinabahan siya. About our setup. Anong tungkol sa setup natin? Para hindi tayo nagkakailangan, pag-usapan natin kung ano magiging takbo ng relationship na ito. Ano ba ang dapat na maging setup nila? Hindi ba dapat sila umasta mag-asawa at gawin ang karaniwang ginagawa ng mga iyon? Lumapit si Lucas sa kanya at naupo sa kabilang dulo ng kama. Ang hirap kasi ng sitwasyon na ganito eh. Hindi natin alam kung paano tayo kikilos kapag magkasama. Kaya naisip ko, let's make something clear. Tulad ng ano? Tulad ng parang hirap na hirap itong sabihin ang susunod. Tulad ng wala tayong sexual obligation sa isa't isa. You don't have to provide sex for me. Dahil alam ko naman na hindi tayo magiging komportabling gawin iyon. Napalunok siya. Gusto niya magprotesta sa sinabing iyon ni Lucas. She loved him. She wanted him. Pagkatapos wala pala itong balak na i-consummate ang marriage nila. Bago tayo nagpakasal, we were not lovers. Dahil alam na alam mo naman kung kanino ako in love, di ba? Masaya at komportable tayo sa isa't isa bilang magkaibigan. At mahirap sigurong bigla na nating baguhin yun, di ba? Siguro, mas maiiwasan ang problema kung gaya pa rin tayo ng dati. Bakit pa tayo nagpakasal kung gano'n? Gustong gusto niya itanong iyon pero hindi niya na itanong.
Mas walang pressure kung katulad pa rin tayo ng dati, hindi ba? Patuloy nito. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Kahit gusto niya magprotesta at sabihing hindi siya pabor sa gusto nito mangyari, na gusto niyang mula sa pagiging magkaibigan ay pag-aralan sa nitong mahalin bilang asawa. Anong masasabi mo doon, Kati? Sabihin mo kung anong iniisip mo. Okay lang ba sa'yo? Pinilit niyang ngumiti at sumagot ng casual. Oo naman. Agree ako sa lahat ng sinabi mo. I was about to say it na ako rin, gusto ko rin yun. Naunahan mo lang ako. Yun nga eh. Pero dahil walang divorce dito sa Pilipinas, we don't have a choice but to live like husband and wife. Saka na natin pag-usapan kung ano pang susunod natin gagawin kapag kailangan na. Tumango siya para ipakita ang kunwari niyang pagsang-ayon. Hindi siya makapaniwalang bigla siyang naging duwag sa harap ni Lucas. Okay, good. Eh di, okay na tayo? Walang pressure, walang kailangang adjustment, at walang dapat idemand mula sa isa't isa. Halatang kontento ng sabi nito. Saka umakmang matutulog na. May gusto lang akong tanong sa iyo, Lucas. I hope you won't mind. Of course not. Ano ba yan? Anong plano mo para sa inyo ni Carmela? I mean, do you still love her? Tumawa ito. Ano bang tanong yan? 5 weeks ago, I love her. Do you expect na mawawala na ang pagmamahal na iyon sa ganong kaikling panahon? Hindi naman. Iniisip ko lang kapag nagkaroon ba ng chance na pwede na kayo, anong gagawin mo? Nagkipit ito ng balikat. Saka na lang natin pag-usapan yan pag naroon na tayo. Matulog na tayo. Sabi nito pagkatapos ito malikod na sa kanya. Kinabukasan, maaga pa rin nagising si Kati kahit madaling araw na siya nakatulog sa kakaisip sa mga sinabi ni Lucas na nagdaang gabi. Parang may nag-utos sa kanya na bumangon ng maaga. May asawa na siya, bigla-bigla, kaya hindi niya napaghandaan. Ngunit ang paalala sa kanya ng mami niya, hindi pa rin excuse iyon para hindi siya maging mabuting asawa kay Lucas. Pagbangon niya, ay nanatili pa siyang na ilang saglit sa pagkakaupo sa gilid ng kama para pagmasdan nito. Mahimbing pa rin itong natutulog. May ngiting unting-unting nagkahugis sa mga labi niya. Hindi pa rin ako makapaniwala talaga na Mrs. Lucas de la Raman ako ngayon. Mabait siguro ako kaya pinakinggan at tinupad ni Lord ang wish ko noong dibo ko. Nakangiti siyang tumayo. Pero ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa mukha ni Lucas. Ang gwapo-gwapo talaga ng best friend. I mean, husband ko. Ngunit nanlumo naman siya nang maalala niya ang pinag-usapan nila na nagdaang gabi. Pinakasalan mo nga ako, pero wala naman palang nagbabago. Marahil nga nakalimot lamang ito noong nasa resort sila dahil malakas ang bagyo at naalala nito si Carmela. Lumapit siya sa natutulog na asawa at kinumutan ito. Sa kaniya binuksan ng mga blind sa bintana para pumasok ang sikat ng araw. Papasok na siya sa banyo nang marinig niya ang boses ni Lucas. Ano ba yan? Galit ito nang lingunin niya. Lucas? Bakit mo hinawi ang mga blinds? Alam mo natutulog pa ako, di ba? Hindi ako nakakatulog na maliwanag. Tila naging estatwa siya sa kinatatayuan. Nagulat siya sa nakitang galit sa mukha nito. Dahil noon lang niya ito nakita na galit ang ganun sa kanya sa maraming taong magkakilala sila. Kahit pala gaano sila kalapit sa isa't isa, ay mayroon pa ring bahagi ng pagkatao ni Lucas na hindi pa niya kilala. Para siyang biglang lumiit nang makita ang galit sa mga mata nito nang tumayo ito para muling ayusin ang blinds. I'm sorry Lucas. Hindi ko kasi alam na hindi ka nakakatulog kapag maliwanag. Hindi na ito kumibo. Muli itong nahiga ng patalikod sa kanya. Malaki ang naging epekto sa kanya ng ginawa nito.
Napasandal siya sa dingding habang laglag ang mga balikat na nakatingin kay Lucas. Nagdaramdam ang puso niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagalit ito sa kanya. Malaking kasalanan na ba yung nabuksan ko ang blinds? Hindi ko naman alam na ayaw na niya mamaliwanag kapag natutulog pa siya. Bulong niya. Lumabas na lamang siya ng silid para disimulahin ang pagdaramdama. Nasira lang siguro ang tulog niya. Sabi na lamang niya sa sarili. Pagbaba niya sa kitchen ay tiningnan niya kung ano inihahanda para sa almusal. 3 ang katulong sa bahay na iyon. Kapag nasa Maynila ang elder brother ni Lucas, ay ang mga katulong at hardinero lamang ang kasama nito sa bahay. Tutulong sana siya sa paghahanda ng almusal, pero narinig niya ang pagsaway ng mama ni Lucas na hayaan na lang niya ang mga katulong. Bumalik na lang siya sa silid para gisingin si Lucas at na makapag-almusal na. Eksakto naman tumunog ang cellphone nito. Baka magalit kapag pinakalaman ko. Ngunit patuloy iyon sa pagringa. At nang tumigil ay message alert tone naman ang pumalit. Mukhang nasa kahimbingan pa ang pagtulog ni Lucas. Kaya nag-decide na siyang pakialaman ang cellphone nito. Mga numero lang ang nakarehistro. Hindi tuloy niya malalaman kung sino ang tumawag at nag-text. Nag-aalala naman siyang magalit si Lucas kapag binuksan at binasa niya ang text message. Ngunit kinakabahan siya. Baka si Carmela ang tumatawag at saka nagte-text sa kanya. Paano kung alam na niya na pakinako ang hindi pagkatuloy sa pagdatanan nila at sabihin niyo kay Lucas? Iniisip pa lang niya, magagalit ito sa kanya at natatakot na siya. Lumipas ang ilang sandali. Lucas' point of view. Lucas, si Carmela to. Nagulat si Lucas nang mabosesa ng dating nobya pagkasagot niya sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Kakagaling lamang niya mula sa paghahatid sa mga magulang na pabalik sa Amerika sa airport. Hindi nakasama si Cathy dahil may exam pa ito. Hindi naman maaari magtagal sa Pilipinas ang mga magulang niya dahil maraming negosyo mga ito sa Amerika. Naghanap siya ng mga paradaan ng sakyan. Nang maihimpil iyon, ay saka niya kinausap si Carmela. Hindi niya inaasahan ang tawag mula rito dahil sa pagkakaalam niya ay inilasan na ito ng cellphone para hindi makapag-contact sila sa isa't isa. Patugo ko lang napuslit yung cellphone ng tita ko para makausap ka dahil kailangan tang makausap. Kumusta ka na? Do you expect me to be fine ngayong nalaman kong nagpakasal ka pa rin kay Cathy? Hindi siya nakasagot. Alam niyang napakasakit para dito ang pagpapakasal nila ni Cathy. Paano mo nagawa sa akin to, Lucas? Kahit hindi niya ito nakikita, ay alam niyang umiyak na ito. I thought you were only best friends. Bakit mo siya pinakasalan? Carmela, nagpapaliwanag ako sa iyo the last time na nagkausap tayo. Pero galit na galit ka. At hindi mo ako binigyan ng chance para makapag-explain. Ano pa ipapaliwanag mo? Na tinatraidor niyo ako magkaibigan? Kunwari best friend lang kayo, yun pala. Come on, Carmela. Listen to me. It's not what you think. Nang maiwan kami ni Katya sa resort, we got drunk. Sobra ako na-disperse na nangyari. Akala ko may tatakas na kita sa kuya mo. At nakalimutan namin magkaibigan lang kami. I got carried away dahil nag-ilusyon akong si Katya ay ikaw. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para magpakasal kayo. Paano na tayo? Wala nagbago, Carmela. I was just pressured to marry Cathy. I'm thinking of an annulment later. Hikbi nito ang sumunod niyang narinig. What happened to us, Carmela? Ano bang mali sa relasyon natin? Bakit ba parang ayaw ng kuya mo na ma-inlove ka? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Muli itong humikbi bago sumagot. Are you trying to tell me na hindi mo mahal si Cathy? Tanong nito
sa halip na sagutin siya. Nakabuka na ang bibig niya pero hindi naman niya masabi ang sagot na nasa isip niya. Para kasing may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi sang-ayon sa hinihintay na sagot ni Carmela. We remain best friend, Carmela. Kahit kasal na kami, we agreed on that. Dahil alam naman niyang ikaw mahal ko eh. Pero siya palagi mong kasama ngayon. You live under one roof. You share a room. And sleep one bed. Paano kung ma-develop ka sa kanya dahil may nangyayari sa inyo? Hindi mo ba ako naririnig? Na pagkasuundaan namin walang babago. We remain best friend. Just best friends. Alam mo naman na noon pa nagsaselo sa kanya, di ba? Masyado kang close sa kanya na para bang kayang-kaya ka na niyang maagos sa akin. Carmela, rest assured, ikaw pa rin ang mahal ko. Kung gusto mo kakusapin ko ang kuya mo. Malapit na naman siyang bumalik sa Basilan eh. But that time, libre na naman ako. At pwede ko na siyang takasan. Siguro naman, pwede mong iwan si Cathy para sa akin. Natigilan siya sa huling sinabi nito. Maaari na niya itong ilayo kapag bumalik sa Basilan ang kuya nito. Makagawa ba niyang sabihin kay Cathy na iiwan na niya ito para kay Carmela? Lucas, nandiyan ka pa ba? Yeah, andito pa ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Mahirap bang sagutin iyon? Kung hindi kayo nagsasama bilang mag-asawa, wala ka dapat maging problema kung iiwan mo na siya, di ba? Bakit bigla siyang kinapost na sasabihin? Bakit bigla naging napakahirap sagutin ang mga tanong ni Carmela na akala niya ay madali lang sagutin? Okay, pag-uusapan natin niya kapag wala ng kuya mo. Lucas, it's my 18th birthday next week. Gusto ko tang makita. Ay, nasan ka ba? Narito ba ako sa La Union? Pero pupuntahan kita kapag nakalis ng kuya ko. Pupuntahan siya ni Carmela. Ano kaya ang mararamdaman ni Cathy kapag nalaman nitong may communication na naman sila ng dating nobya? Sige, hihintayin kita sa birthday mo. Tawagan mo muna ako para malaman ko kung saan tayo magkikita. Oo, Lucas. I will. Kung talagang ako lang ang mahal mo, patunayan mo sa akin ha. Anong ibig mo sabihin? Don't you ever touch her again. Huwag mo na hayaang maulit ang nangyari sa inyo sa resort. Okay, hindi mo na kailangan sabihin yan. Sabi na lamang niya. At kung pwede, don't share a room with her. Mamamatay ako sa selos. Baka ma-develop kayo. Baka akitin ka niya. Carmela, hindi ganun si Cathy. Basta, don't share a room with her. Don't ever have sex with her. Tapos na ang pag-uusap nila na Carmela, ay malinaw pa rin sa isip niya ang pinag-usapan nila. Hiniling nitong ilayo niya ang sarili kay Cathy. Kaya ko bang gawin yun? Tanong niya sa sarili habang nagmamaneho. At nahirapan siyang sagutin iyon. Kahit pa nagkasundo silang mananatili sila mag-best friend sa loob ng kanilang silid, ay hindi pa rin yata niya kayang isipin na ilalayo niya ang sarili dito. Oo, naiilang siyang magkasama sila sa isang silid. Hindi na niya alam kung paano kikilos kasama nito. Hindi bilang best friend nito, kundi bilang asawa nito. Mas nasanay siyang nasa tabi niya si Cathy bilang isang kaibigang maaasahan kapag kailangan niya. Nakakausap kapag may gusto siyang sabihin at napagsasabihan ng mga sekreto niya. Ngayong kasal sila, kahit bigla na nangyari, hindi yata niya magawang basta na lang sabihin ditong itutuloy na niya ang pagtatanan kasama si Carmela. Samantala, Cathy point of view. Nalungkot si Cathy na sabihin ni Lucas na hindi matutuloy ang dapat na pag-cross nila bilang honeymoon niya. Katwiran nito, hindi naman silang kasasama bilang totoong mag-asawa. Pero sayang naman yung regalo sa atin ng ninong natin, sabi niya. Kung gusto mong tumuloy, ikaw na lang.
Magsama ka na kaibigan mo. Nasa dining room sila noon at kumakain na. Nadismaya siya sa narinig. Maaari naman sila mag-cruise bilang mag-best friend. At hindi kailangan palabasing mag-asawa sila na in love sa isa't isa. Ngunit bakit may pakaramdam siyang umiiwas ito? Hindi pa sila tapos kumain nang tumunog ang cellphone nito. Tumayo ito at lumayo bago kinausap ang caller. Hindi kaya si Carmela iyon? Nangangambang naisip niya. At bakit ba ganun na lang ang takot niya kapag naiisip ang dating girlfriend nito? Wala nakakaalam totoong sitwasyon nila. Lalong wala nakakaalam na kahit mag-iisang buwan na silang kasal ay wala pang nangyayari sa kanila. Wala rin nakakaalam na hindi sila magkatabi sa kama. May mga pagkakataon pang lumilipat si Lucas sa guest room sa kalagitnaan ng gabi. At habang nagtatagal ay lalo siyang nasasaktan. Luka-luka ka kasi Kati. Bakit nag-e-expect ka na tatratuhin ka ni Lucas na higit pa siyang kaibigan? Pagkastigo niya sa sarili. Pero bakit sila patuloy nagsasama kung wala pa rin palang pupuntahan ang relasyon nila? Ay, huwag kang wala ng pag-asa Kati. Ngayon ka ba susuko kung kailang kasal na kayo? Mas loka-loka ka kapag hindi mo siya pinaglaban. He's yours. Gawin mo na ang lahat para mahalin ka niya. Huwag kang pumayag na maagaw pa siya ng kahit na sinong babae. Kahit ni Britney Spears o ni Mandy Moore pa. Mas maganda ka sa kanila. Sulsul naman ng mataray na bahagi ng isip niya. Lucas' point of view. Samantala, nakipagkita si Lucas kay Carmela isang araw pagkatapos ng debut nito. Hindi ako nagpaparty para ipakita kay kuya ang sama ng loob ko sa kanya. Gusto nga niya ako isama sa basilan Sabi nito. Naramdaman niyang sabik na sabik ito sa kanya dahil ito na mismo ang humalik sa kanya pagpasok pa lang nito sa kotse niya. Sobra kitang na-miss, kaya dalhin mo ako kahit saan. Naglalambing na yaya nito. Natigilan siya. Alam niya kung ano yung pinapahiwatig nito. Dapat ay samantalahin na niya ang pagkakataon dahil libre na si Carmela. Pero bigla niyang naalala si Kati. Parang hindi niya kaya maging unfaithful dito. Lalo na at nakikita naman niyang sinisikap nitong maging mabuting asawa sa kanya. Kahit hindi normal na mag-asawa ang turingan nila. Bigla siya nag-isip ng alibay. Some other time na lang. Darating kasi si kuya mula sa Manila at may gaganaping special dinner sa bahay. Gusto kasi niyang ipakilala sa akin ang fiancé niya. I have to be home by 6. Kailan tayo lalabas? Nakasimangot ang tanong nito. Tatawagin na lang kita. We have all the time in the world, di ba? Kailan mo itatakas papuntang States? Iyon ang isa pang tanong na hindi niya maihanap ng sagot. Pag-usapan natin yan some other time, okay? Ako kasi nag-aasikaso sa farm ngayon Nasundan ang pagkikitang iyon ni Lucas at Carmela. Muling umiwas si Lucas na may mangyari sa kanila at iyon ay pinagtataka niya sa sarili. Pagkatapos ng dalawang pagkikitang iyon, madalas na itong tumatawag sa kanya. Magkita tayo, sabi nito na muli siyang tawagan. Nako Carmela, busy ako Sa Sabado na lang. Pero may importante ako sasabihin sa iyo. It's about Kati. Ha? Ano naman tungkol sa kanya? Lucas, siya pala nagbuko sa plano natin magtanan. Kaya nasundan tayo ni Tita sa Anilaw. Si Kati? Hindi siya makapaniwala. Oo. Alam mo ba nung umpisal sa akin tita ko? Si Kati nagkaanulo sa atin. Siya ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang pagtatanan natin. Isinumbong niya tayo. Sinabi niya ang plano mong pagtakas sa akin. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, sabi. Maniwala ka sa akin, Lucas. Sabi ko na nga ba Matagal na ako nakakahalata na may pagtingin sa iyong best friend mo. Hindi na siya napakalisa na laman. Ang ibig bang sabihin niyon ay pinilano ni Kati ang lahat para hindi matuloy
ang pagdadaanan nila ni Carmela. Biglang napalitan ng galit ang nararamdaman niya para dito. Marami ka dapat ipaliwanag sa akin, Kati. Nagtatagi sa mga bagang na banta niya.